Sabi sa Psalm 25 verses 4 to 5, show me the right path, O Lord. Point out the road for me to follow. Lead me by your truth and teach me, for you are the God who saves me. All day long, I put my hope in you. It's very clear guys na dito plano ni Lord ang gusto niyang sundin. Bakit sobrang mahalagang malaman natin yon? Kasi most of the time, we pray, yes, pero ang pinagpipray natin actually is yung sarili nating plano. Ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko, Lord. Ito yung gusto kong puntahan. Ito yung pangarap ko. Ito yung goal ko. Pero kung mapapansin nyo, lahat ng yun ay puro ko. So paano pag malaman mo na lahat pala ng gusto mo, hindi pala gusto ni Lord yun para sa'yo? Or karamihan ng gusto natin, hindi pala yun yung plano niya. Kaya pala kahit pray tayo ng pray, hindi nangyayari kasi hindi nakasurrender yung mga plano natin, yung goals natin, yung pangarap natin sa kung anong gusto niya. Kaya di nagiging mahirap, kaya nakaka-frustrate, kaya nagiging stressful kasi pinipilit natin yung gusto natin. Pwedeng maabot mo yun, yes. Pero kapag nandun ka na, hindi natatapos yung gulo. Kasi habang lumalakbay ka nang hindi nakasurrender kay Lord, papasukin ka ng lahat ng bagay, sitwasyon at tao na hindi naman galing sa Kanya. At first, mukhang blessing. Pero bandang huli, ikakasira natin. Kaya kapag nasira yung pinaghirapan, ang tendency nagagalit tayo. Pero alam nyo, kapag nakasurrender tayo kay Lord, iba yun. Hindi dahil wala tayong problema nga harapin. Actually, marami pa rin. Pero mahahakbangan mo ng tama. Pwede mo namang ipilit yung gusto mo hanggang sa ma-realize mo na wala palang pupuntahan. Magkaiba kasi yung isinama mo si Lord sa sumama ka kay Lord. Huwag mo lang siyang bastang isama sa plano mo. Make sure na sumama ka sa plano niya. Sana po ay malinaw at naiintindihan nyo talaga yung message ng video na to. Romans 3 verses 23 to 24, for everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Yet God in His grace freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. Tignan mo nga naman yung kabutihan ng tatay natin, no? Ikaw na yung may mali, ikaw na yung dapat parusahan, pero siya pa yung gumawa ng paraan para maligtas tayo. Everyone has sinned, there is no one righteous. Wala tayong may pagmamalaki. Ako, ikaw, we are nothing. Ngayon isipin mo, anong meron sa'yo, sa akin, sa atin, para iligtas tayo ng ganon ng Panginoon? Actually, hindi ko nga maintindihan eh. Wala namang tama sa atin. That is the love of God. It's unexplainable. Hindi kayang abutin ng utak natin kung ano yung plano niya. Ang mahirap nun, kung magmalaki tayo, akala natin alam natin yung lahat. Kung magreklamo tayo, akala mo ikaw yung nagpapasikat ng araw sa silangan at nagpapababa sa kanluran. Kung magalit tayo, akala mo ikaw yung nagbibigay ng liwanag sa buwan. O diba kung iisipin mo lahat yun, yung problema mo wala naman talagang kwenta. Ang mahirap nun, yung problemang walang kwenta ay lumalaki sa isip mo hanggang sa nawawala na yung Diyos sa puso mo. Ikaw na nanonood ngayon, hindi aksidente to. Talagang para sa'yo tong mensahe na to. Mahal na mahal ka ni Lord, totoo yun. Pero kailangan mong tumalikod sa kasalanan kasi hindi ka maliligtas kapag hindi mo siya pinili. Huwag kang magpauto sa mga problemang hindi mo naman dapat pinoproblema dahil siguradong mas higit pa dyan yung pagmamahal ng tatay mo. Kaya lang hindi mo pinapansin. May regalo siya sa'yo. Libre. Tatanggapin mo na lang. Accept the Lord Jesus Christ, our Savior, our King. Repent from sins, turn to God, and you will be saved. Sana po ay malinaw ang mensahe ng video na to. Sabi sa Romans 8 verse 7, for the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws, and it never will. Sa Tagalog basahin natin, kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos. At talagang hindi niya magagawang sumunod. Grabe, ang bigat ng salita dun sa Tagalog. Sabi dito, kalaban ng Diyos. Sino naman yung mga tao na yon? Sila yung mga tao na nabubuhay sa kapangyarihan ng kasalanan. Coach, hindi ako kasali dyan kasi kahapon meron akong tinulungan na matanda. Ako, coach, hindi rin ako kasali dyan kasi nung nakaraan lang pinakain ko yung 2 bata. Ako naman, coach, safe ako dyan. Safe kasi pinautang ko yung kaibigan ko pambayad ng tuition fee ng anak niya. Lalo na ako, safe ako dyan, coach. Isipin mo, laki ng kumpanya ko. 200 na tao yung pinapasweldo ko, 200 na pamilya yun naliligtas araw-araw dahil sa amin. Ibig sabihin yan, hindi kami makasalanan kasi nga ang dami naming natutulungan. Meron po akong bad news sa inyo. Dahil hindi po yan ang sinabi ng Diyos na basihan para maging anak niya. Sabi ni Lord, anyone who believes in me, who has faith in me, who will turn their back on their sinful nature, tatalikuran ng totoo yung makasalanang buhay. Kasi kahit makatulong ka sa sobrang daming tao, tapos mamaya gagawa ka rin naman ng kasalanan, baliwala yun dahil ang totoong anak ng Diyos ay meron ng kapangyarihan tumanggi sa temptations ng buhay. Na yes, tutulong ako, pero nakabase ako at nakasandal ako sa Panginoon. Kung sakali man na makatulong ako, alam kong instrumento
instrumento ako ng Diyos. Alam kong hindi yun dahil sa yaman ko, sa galing ko. Kung hindi lahat ay dahil sa Kanya. Anong pinagkaiba nun sa mga taong tumutulong pero walang Diyos? Pag tumulong ang taong walang Diyos, sila ang magaling. Sila ang mahusay. Sila ang binibigyan ng papuri. At gustong gusto nila yon. Yung tulong na ginawa ng tao na yun ay dinadaluyan na rin ng kasalanan. Kaya walang ibang paraan kung hindi tanggapin mo ng totoo si Lord Jesus Christ sa buhay mo. Sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to. Sabi sa Romans 5 verse 6, when we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. Para sa iba, pag binasa yan, medyo wala nang dating. Bakit? Kasi alam naman nilang namatay si Lord para sa atin eh. Kaya naman parang nagiging normal na lang kapag nalaman nila or narinig nila na namatay si Jesus para sa atin. Kasi ilang beses na nilang naririnig yun. Wala na bang bago? Well, dito sa binasa natin, baka lang hindi mo na-realize na nung namatay si Lord para sa'yo, ay makasalanan ka pa. Maraming magulang yung sinasabi nilang kaya kong mamatay para sa anak ko. Maaaring totoo yun kasi syempre anak mo yun. Ang tanong, kaya ba nating mamatay para sa ibang tao? Siguro pag sobrang bait ng tao na yun, pwede. Pero kahit sobrang bait ng isang tao, kung hindi mo naman kaano-ano, medyo mahirap ihalay yung buhay, di ba? Ngayon, balik tayo kay Lord. Kay Jesus Christ. Nung mamatay siya para sa'yo, hindi ka mabait. Napakasamang tao natin. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa atin. Kaya mo bang mamatay para sa isang taong mamamatay tao? Eh, ikaw mismo pag nakarinig ka ng ganun, alam mo na, ikaw yung mismo may gustong, alam mo na yun. O, di ba? Ganun yung pagmamahal ni Lord sa atin. Hindi siya basta namatay lang para sa'yo. Namatay siya para sa makasalanang mundo. Ang bigat nun, baka hindi mo naisip yun. At hindi natin kahit kailan kayang pantayan yung pagmamahal na yun. Huwag mo nang subukan, mababaliw ka. The best thing that we can do is turn to God, repent from sins, ibigay yung buhay sa Kanya at sumunod sa Kanya. Kasi without God, matatapos ang buhay mo sa mundo na to ng makasalanan. At alam mo na kung saan pupunta ang makasalanang tao. Binibigyan ka ni Lord ngayon ng pagkakataon na makapasok sa kaharian niya sa kabila ng mga kasalanan mo. Sana ay huwag mong talikuran yung imbitasyon na yun. And the best time to do that is today. Right now, hindi bukas, hindi next week, hindi sa isang taon, ngayon. Sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po ang mensahe ng video na to. Sabi sa Galatians 2 verse 20, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Mangyayari lang to pag totoong tinanggap na ng isang tao si Jesus Christ sa buhay niya. Yung dating siya, wala na yun, tapos na yun. Yung dating ako na madiskarte, yung dating ako na nagtatapang-tapangan, yung dating ako na paladesisyon, tapos na lahat yun. Yung dating Coach Mav, patay na yun. Hindi na yun sakop ng kapangyarihan ng kasalanan. Kasi ngayon si Jesus Christ nang nabubuhay sa katauhan na to. Ang weirdo pakinggan, no? Ganun talaga kapag hindi mo pa nararanasan. Yung tipong kapag narinig mo, ang masasabi mo na lang, ano pinagsasasabi nun? Alam ko yan kasi bago ko talagang natanggap si Lord, ganyan din ako mag-isip. Parang hindi sila matino sa paningin ko. Yun pala, ako pala yung hindi matino at bulag sa kasinungalingan ng mundo. Sabi dito, I have been crucified with Christ. It shows a spiritual death to the old sinful way of living. Kasi yung dating ako, gustong-gusto nun ng kasalanan. Hindi pa tapos yung ginagawa, nag-iisip na ng panibagong kalokohan. Sabi din dito, Christ lives in me. Ibig sabihin siya na yung nagpapatakbo ng buhay ko. At dalawa lang naman yan. It's either si Lord ang nagpapatakbo ng buhay ng isang tao or ang makasalanang mundo. Ang mahirap niyan, pag ang tingin ng isang tao sa sarili niya ay napakabait niya, ay mahihirapan talaga siyang tanggapin si Jesus Christ sa buhay niya. Kasi pakiramdam niya, hindi naman niya kailangan ng tulong ng kahit na sino. Or pwedeng feeling niya nasa Panginoon na siya. Pero hanggat hindi ka nakasuko at nagtitiwala sa Kanya ng buo, baliwala lahat ng ginagawa mo. You need Jesus in your life. And sana po malinaw ang mensahe ng video na to. Sabi sa Romans 5 verse 2, because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand. And we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Dahil sa faith ng isang tao na punta siya sa isang lugar, that is an undeserved privilege. O sa Tagalog ay hindi nararapat na pribilehiyo. Ano bang ibig sabihin ng privilege? It is a special gift, special favor. At kung tutusin, hindi natin deserve yung regalo na yon. Pero dahil ang isang tao ay nag-umpisang magtiwala at tanggapin si Jesus sa buhay niya, ay bigla siyang napunta sa isang lugar na punong-puno ng kapayapaan. Isang lugar na walang access ang karamihan. Isang bagay na ibinibigay lang para sa mga totoong tumanggap kay Lord. Ito yung sinabi ko kanina na ang sarap ng buhay basta nasa Panginoon ka. Kasi nakapasok ka sa isang lugar na kahit kailan hindi maaabot ng sipag at tiyaga mo. Isang lugar na punong-puno ng kapayapaan.
punong-puno ng kabuluhan. Yun yung pabor ng Panginoon para sa mga totoong nagtitiwala sa Kanya. Yun yung pabor na hindi maintindihan ng karamihan kasi nga natatakot silang ibigay yung buhay nila sa Panginoon. Yun yung pabor na gusto kong sabihin sa inyo na sana ay maranasan nyo. At mangyayari lang yun pag totoong tinanggap mo na si Lord sa buhay mo at tumalikod tayo sa makasalanang mundo. Sana po ay malinaw at naiintindihan nyo po ang mensahe ng video na to. Sinabi sa Psalm 62 verse 2, He alone is my rock and my salvation, my fortress where I will never be shaken. Let's focus on the word alone. Yan, magandang pag-usapan to kasi ibig sabihin, wala na siyang ibang sinasandalan, wala siyang ibang inaasahan. Kapag sinabi natin kay Lord talaga ang tiwala natin, dapat talaga totally wala na sa tao. Wala na sa diskarte natin, wala na sa trabaho, wala na sa mga pagkakataon. Sobrang dami kasing nagsasabing nagtitiwala sila kay Lord pero magkaroon lang ng problema sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, ay talagang nayayanig. Sabi rin ni King David sa verse na to, I will never be shaken. Hindi ako matatakot, hindi ako magdududa, hindi ako magdadalawang isip. Patuloy ako magtitiwala sa iyo, Panginoon, kahit hindi ko naiintindihan yung mga nangyayari sa paligid ko. For my victory comes from Him. Ang totoong panalo ko ay manggagaling sa Kanya. Kung hindi rin naman galing sa iyo, Lord, di bali na lang kahit gaano pa kaganda sa paningin ko. Hihintayin kita, Lord, kahit gaano katagal. Hindi ako magmamadali. Kasi nga, He alone is my rock. Siya lang ang aking batong kanlungan at kaligtasan. Dapat 100% sa Kanya. Walang kahati, wala nang iba. Kasi hanggat merong kahati si Lord sa puso mo, hindi ka makakasunod ng totoo. Sana po ay malinaw yan at hindi tayo nalilito. At yun po ang mensahe para sa video na to. Sa Proverbs or Kawikaan 19 verse 3, kamangmangan ng tao ang nagpapahamak sa kanyang sarili. At pagkatapos sa Panginoon, ibabaling ang sisi. Napakadaming tao ang ganito, galit na galit sa Panginoon. Pero kung titignan mo kung bakit sila napunta sa sitwasyon na yon, simple lang, dahil sa mga kagagawan din nila. Ito nga yung problema kapag wala kang tamang relasyon sa Diyos. Kapag wala kang tamang relasyon, akala mo pag nagdasal ka, okay na. Akala mo na ibigay mo na yung totoong tiwala mo sa Kanya dahil lang nagdarasal ka. Pero madalas ang pinagdadasal mo, yung sarili mong plano, sarili mong kagustuhan, sarili mong desisyon. Dahil kung totoong may tiwala ka kay Lord, ibibigay mo sa Kanya yung pagdedesisyon para hindi ka napapahamak. Ibibigay mo sa Kanya yung kontrol. Ibibigay mo sa Kanya yung buhay mo. Sa ganung paraan ay protektado ka at merong tamang relasyon sa Kanya. Sino dito yung nagdasal kanina pero ang pinagdasal mo yung sarili mong plano? Na Lord, ito yung plano ko, ibibigay ko sa'yo, suportahan mo na lang. Paano susuportahan ni Lord yung plano mo kung hindi naman yun yung plano niya para sa'yo? Tapos kapag nagka-problema, sisisihin mo siya. Lord, bakit gano'n? Nagdadasal naman ako, kinakausap naman kita. Oo nga, pero hindi mo nga naiintindihan na hindi nga yun yung gusto niya. Ipinilit mo yung gusto mo, kaya kapag napahama ka, galit na galit ka. Can you really trust the Lord at hayaan mong siya yung magplano sa buhay mo? Kasi kung hindi, I'm telling you, wala nang pag-asa yung kinalalagyan mo. Straight to the point, wala nang paligoy-ligoy pa. Without Jesus Christ in your life, wala kang panalo. Araw-araw kang matatalo. At sana malinaw ang mensahe ng video na to. So sabi sa Romans 2 verse 1, You may think you can condemn such people, but you are just as bad. And you have no excuse. When you say they are wicked and should be punished, you are condemning yourself. For you who judge others do this very same thing. This verse clearly shows that no one is righteous, that no one is holier than the other. Lahat tayo mali, lahat tayo makasalanan, lahat tayo madumi. And that we should always humble ourselves because we are nothing. Wala naman talaga tayo. Sino ka ba? Sino ba ako? It's only through the power of our Lord Jesus Christ that we are saved. This verse also shows that we should be compassionate towards the others. Pwedeng mas nagbabasa ka ngayon ng Bible, pwedeng mas nag-church ka ngayon. At dahil doon, ang tingin mo na sa mga tao, tumatakbo sa isip mo, makasalanan kayo. Hello, wag mo sabihin yan dahil ikaw din yung tinutukoy mo. Do not be self-righteous. Humble yourself down. Kasi ang sinasabihan mo na yan, baka pag nag-umpisa yan sa journey niya with the Lord, magulat ka. Ang lalim niya pala. Let's guide people with love, with compassion, with care. Sundan natin yung yapak ng tagapagligtas natin. Sino ba yon? Walang iba kung hindi si Jesus Christ. He died for you when you are still a sinner. Makasalanan ka, pero namatay siya para sa'yo. Ngayon, kung nakikita mo yung mga tao sa paligid mo na wala pa kay Lord at tuloy-tuloy sa kasalanan, pray for them. Have compassion for them. Gabayan mo ng merong pagmamahal, pero hindi para sang-ayunan yung mga maling gawain nila. Show the love of God through understanding, pero hindi para sabihing okay lang yan. Yung tipong mali na yung ginagawa, pero sasabihin mo pang okay lang yan, naiintindihan ka ni Lord. Kung mali, sabihin mong mali.
but do it in a gentle way. Huwag yung nangaaway tayo. Huwag yung parang nagmamataas tayo. At kung hindi ka pa niya maintindihan, huwag kang magagalit. Remember that the Lord has His own timing for everyone. Ask for wisdom from our Father. Sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po ang mensahe ng video na to. Sa Psalm 56 verse 4, I praise God for what He has promised. I trust in God. So why should I be afraid? What can mere mortals do to me? When you truly trust God, fear fades away. And this verse truly encourages you na kapag sinabi mong may tiwala ka kay Lord, dapat totoo. Hindi pwedeng may tiwala ka, pero lagi kang natatakot. Let's go straight to the point. Trust God. Ibigay mo sa Kanya lahat ng worries mo. Surrender everything to Him, kahit yung pamilya mo. And that is the only way for you to really understand kung sino ba talaga siya sa buhay mo. This is just a short message. Do you trust God? Pero takot ka? Then you should check your heart again. Kasi ang totoong nagtitiwala sa Kanya ng buo ay wala ng takot sa kinabukasan. Sana malinaw at naiintindihan mo at may apply mo talaga sa buhay mo yung message ng video na to.